Mga malalaking cockfighting arena sa Pilipinas. Mahal mo ba ang lahat tungkol sa sabang? Pagkatapos ay kilalanin ang pinakasikat na arena ng sabang sa Pilipinas sa aming eksklusibong paglilibot sa mga iconic na arena ng sabang. Ang sabang ay naging isang iconic na esport sa Pilipinas sa loob ng daan-daang taon. Dahil dito, hindi nakakagulat na ang kultural na pamana ng esport ay makikita sa buong bansa. Ang pinakakapansin-pansing paraan na nakikita ang impluwensya ng sabang ay marahil sa pamamagitan ng epekto nito sa arkitektura, na nagbibigay daan sa 12-12 ng arena ng sabang na humuhubog sa tanawin. Sa artikulong ito, titingnan natin ang ilan sa mga pinakasikat na sabang cockpits sa Pilipinas. Ngunit, habang ang artikulong ito ay sumasaklaw sa mga offline na laban sa sabang, ang kahalagahan ng mga arena na ito sa online na sabang ay hindi dapat maliitin. Kung interesado ka sa online vertent ng sport, maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa online sabang sa Sabang Bets. Handa ka na bang mamasyal sa mga pinaka-iconic na Filipino sabang arena? Magsimula tayo. Manila Cockpit Arena. May upuan ang Manila Arena ng 50,000 katao at tahanan ito ng pinakamalaking sport event sa Pilipinas. Bagamat ang arena ay tahanan ng maraming kompetisyon sa sabang, ang Manila Arena ay pinakasikat para sa malalaking laban nito sa basketball at mga konsyerto ng musika, na pumupuno sa kapasidad ng buong arena. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol sa arena na ito, na kumpleto noong 2014. Nagho-host ng ilang sport event, konsyerto, at higit pa. Isang architectural landmark ng Maynila dahil sa malaking simboryo nito. Ang Manila Cockpit Arena, isa sa mga pinakasikat na landmark ng Maynila, ay hindi dapat palampasin kung ikaw ay tunay na tumatangkilik sa sabang. Araneta Coliseum. Ang Araneta Coliseum ay matatagpuan sa Quezon City, sa Manila Metropolitan Region. At ito ay isang testamento sa parehong offline at online na kasikatan ng sabang. Bukod sa pagiging sentro ng pinakamahalagang torneo ng sabang, ang Araneta Coliseum ay napakasikat din sa online sabang bets. Ang Araneta Coliseum ay itinayo noong unang bahagi ng 1960s at binuksan ito na may kabuuang 25,000 upuan. Noong una, ang arena ay kadalasang ginagamit para sa mga laban sa basketball, ngunit habang lumalago ang kasikatan ng sabang, ang Araneta Coliseum ay naging de facto na tahanan ng mga paligsahan sa sabang. Ang arena na ito ay nagho-host ng taunang World Slasher Cup, bukod sa iba pang maliliit na paligsahan. Pasay City Cockpit. Ang Pasay City Cockpit ay isang maliit na arena na may kapasidad na 2,500 manonood. Gayunpaman, huwag hayaang lokohin ka ng maliit na sukat nito, ang Pasay City Cockpit ay nagho-host ng daan-daang laban sa sabang kada linggo. Ang arena na ito ay bukas araw-araw at halos araw-araw ay nagho-host ng mga laban sa sabang. Bukod sa pag-host ng mas maliliit na sabang tournaments, ang Pasay City Cockpit ay nagho-host din ng ilang yugto ng pinakamalaking sabang tournament sa Pilipinas. Ang Pasay City Cockpit ay nagho-host ng The Derby, ilang mga laban sa World Slasher Cup, at ang Bakbakan. Ito ay isang arena na sulit bisitahin kung naghahanap ka ng mga mahahalagang sabang arena sa Pilipinas. Iloilo Coliseum. Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Iloilo ay naging napakahalagang lungsod para sa mga tumatangkilik sa sabang. Ang lungsod ay dating mayroong higit sa 20 na arena ng sabang, ngunit karamihan sa mga ito ay may mahinang infrastruktura at hindi akma upang matugunan ang katanyagan ng esport. Upang mas mahusay na mapaunlakan ang lumalaking interes sa esport, noong 1960 ay itinayo ang Iloilo Coliseum. Simula noon, ang arena ay naging isa sa mga pinaka-iconic na arena sa buong bansa. Sa katunayan, ang sabang rules daw na ginamit sa Maynila ay unang nagmula sa Iloilo Coliseum. Bagong Davao Matina Galera. Ang New Davao Matina Galera ay ang pinakakilalang sabang sa Davao City. Bukod sa pag-host ng mga boxing tournament at ilang iba pang kaganapan, ang New Davao Matina Galera ay tahanan ng ilang mas maliliit na paligsahan sa sabang. Bagamat ito ay sarado noong panahon ng COVID-19 pandemic, dahil ito ay ground zero para sa karamihan ng mga impeksyon sa rehiyon, ang New Davao Matina Galera ay muling binuksan noong 2023. Ngayon ito ay isa pa rin sa pinakamahalagang sabang sa Davao City.